Musta ka? Okay naman. 90 kilos ka ngayon. Oo. Ikaw, ilang ka? 100 pounds. Kasama na yon? 100 pounds. Yung pantalon mo? Kasama. Ba't ka tawa ng tawa? May tinatanong na ako sa'yo. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-11 ng Agosto, taong 2014. Simula na po ng Kumita ko yan. Pagbabago. Simula ako pa rin. Simula ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras. Dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon para tayong bago ng bago. Ako po si Snow Badua. Siyempre sa amin kayo na susunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. O, 2 shot yan, 2 shot. Yan, nadali mo. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Team. Minasakit ang ACB selection sa tune-up games sa Spain. Swimmer Roxanne Yu. Handang-handa na para sa pagsabak sa Youth Olympic Games sa Nanjing, China. Former Olympians Maristela Torres at Heidelin Diaz. Kapwa hindi nakakuha ng pwesto sa Incheon Asian Games. Major event ng PGA Championship. Pinagarian ni World #1 Rory McIlroy. At 13 seed Joe Wilfred Songa. Kampiyon sa men's singles ng Rogers Cup sa Toronto, Canada. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga balita, napanatili po ng Gilas Pilipinas National Team ang malinis na kartada sa tune-up game sa abroad. Ito'y matapos na tambakan po nila ang ACB selection sa larong isinagawa sa Vitoria, Spain kagabi. Ang kabuang detalye, iahatid ni Ms. Nicole Ramos. Patuloy ang pananalasa ng FIBA World Cup bound Gilas Pilipinas sa Exhibition Games. Matapos na itaigin ang Miami Pro-Am at Elevate team sa Florida stint noong isang linggo. Ang ACB selection naman ang pinagbalingan ng ngit-ngit ng Chot Reyes mentored squad sa kanilang unang tune-up sa Spain. At tulad ng inaasahan, sila naturalized center Andre Blatch at star guard Paul Lee ang muling namuno upang ihatid ang Philippine Quintet sa 89-58 lopside win kontra all-star rival na pinangunahan ni Juancho Hernan Gomez. Sa panayam ng PTV Sports, ikinatuwa ni PBA Assistant to the Commissioner Willie Marshall ang malaking improvement na ipinapakita ng mga national dribblers sa mga tune-up matches sa abroad. Preparasyon naman talaga yan eh. So, para makita din nila ang experience, kailangan na experience. At yung gel ng bawat players. Pero masaya. Kita mo yung sakripisyo nila, dire-diretso, hindi kasama ang pamilya, hindi kasama yung mga anak. Malaking bagay talaga yung sakripisyo. Tapos yung araw-araw na training. Kasunod nito, nananawagan si Marshall ng patuloy na pagsuporta at pagdarasal para sa PBA-backed national team. Kahit kahit malilaki pa yan, kahit mga 7-footer yan, talo yan sa dasal. Dasal natin na manalo ang Gilas. At yung silang bumitaw sa suporta ng Gilas, malaking bagay yan. Sa darating na weekend ay magpapartisipa ang Gilas Pilipinas sa France Invitationals bago sila magbalik sa Victoria, Spain sa Martes para sa pagpapatuloy ng ilang serye ng friendly games bago ang aktwal na gera sa FIBA World Cup sa Agosto at 30. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Samantala, bagamat nanganganib na magrehistro ng record na 0 win and 3 losses sa group preliminaries, hindi pa rin magwawakas ang kampanya ng Batang Gilas sa FIBA World Under-17 Championship sa Dubai, UAE. Ito'y dahil kahit paimukod sila sa powerhouse Team USA ngayong gabi, ay makakaharap pa rin ang Young Philippine Quintet, ang top-seeded team sa Group B sa susunod na round. Nagbabalik si Ms. Nicole Ramos. Matapos na lumasap ng back-to-back losses,
tila mas mabigat na hamon ang kakaharapin ng Batang Gilas national team sa pagpapatuloy ng aksyon sa FIBA World Under-17 Championship sa Dubai, UAE ngayong gabi. Ito'y dahil ang powerhouse team USA ang makakatapat ng Jamaica Harin Steer team sa kanilang huling asignatura sa group eliminations. Matapos na yumukod sa mga mas matatangkad na karibal na Angola at Greece, marami ang naniniwala na hindi makakatikim ng panalo ang Batang Gilas sa Group A play. Pero para kay former National Youth Team Manager Joel Lopa, walang dapat ikahiya ang mga young national dribblers sa kanilang kampanya sa World Meet. I think being able to get to the World is already a big achievement, di ba? Siyempre, there's really a disadvantage because the team is not, di ba, they're not a very tall team. Talaga namang that's the problem that we encounter. But normally, it's the first time kasi there's a lot of intimidation factor. I really don't know. I haven't seen the competition, but I don't think it is. I think we should be proud that we're there. No? That's what we tried to work for what 4 to 5 years na hindi namin nakuha. No? And then at the first go, nakuha din Coach Jumay. Sa halip na malungkot, dapat ani Lopa na mas pagkunan natin ng lakas ng loob ang katotohanan na ngayon lamang tayo nag-debut sa World Under-17 Championship. I think it's fine that we get to see what kind of competition at the world level. Diba? It can never be a negative because the mere fact that we gain exposure is a big plus na. Malaking bagay din. We'll see also how the men's team will perform. I think that would be a good gauge. Maganda rin yan para din malaman, di ba, mapa-level up yung players kasi ganun lang naman talaga yun. That's how you motivate players to work harder, di ba, when they see that they're far from the rest of the world, then they start striving to become better. Bagamat malaki ang posibilidad na tapusin nila ang group preliminary sa record na 0 win and 3 losses, hindi pa rin magwawakas ang kampanya ng Batang Gilas sa Dubai tournament dahil makakaharap pa nila sa susunod na round ang koponan na tatayong top seed sa Group B. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa Philippine Basketball Association o PBA, sumalang na po sa ensayo ang PBA newcomer na NLEX Warriors. Ito'y kahit wala pa silang naitatalagang head coach para po sa kanilang maiden season sa Pro League. Narito ang report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Isinimula na ng bagong PBA Team NLEX Road Warriors ang kanilang practice session bilang paghahanda sa nalalapit na PBA season. Biyernes ng hapon ay sumabak sa practice ang NLEX sa Meralco Gym na pinamunuan ng mga assistant coaches sa sina Adonis Tierra at Jojo Lastimosa. Ayon kay Team Manager Ronald Dulatre, inuunti-unti na muna nila ang training hanggang sa makakuha sila ng full-time coach. Napapabalita ng si San Beda coach Boyet Fernandez ang inaasinta ng NLEX, ngunit hindi pa nila ito may sagawa dahil na din sa commitment ng one-time PBA champion coach sa ongoing NCAA wars. Sa kabila nito, masaya pa din si Dulatre sa itinakbo ng kanilang unang ensayo. Well, medyo excited and at the same time medyo kinakabahan din dahil first time na namin. So, I'm just happy lang na natuloy din sa wakas yung pag-akyat namin sa PBA. Hindi pa nakasipot ang big men ng NLEX sa sina Asi Taulava, Aldrich Ramos, Rico Villanueva, Mark Borboran at Sean Anthony na may mga natanguan ng commitments. Sa unang practice ay pinamunuan muna ni veteran guard Mac Cardona ang mga players na sumipot sa Meralco Gym. Yun nga, bagong team na naman. So, another adjustment para sa lahat. Sa players, sa coaches. Diba? Pero okay to, maganda. Kasi nasa MVP group ulit ako. Alam ko, hindi naman papabayaan itong team na to nila coach, nila MVP. So, kagaya nga sinabi ni coach, magiging okay itong team na to. Ang NLEX ang isa sa 3 bagong teams na sasabak sa susunod na PBA season na magbubukas sa October 18. Pasok ang Kia at Blackwater Sports na kapwa nakabili ng bagong prangkisa habang binili naman ng NLEX ang Air 21 team na pagmamay-ari noon ni businessman Bert Lina.
para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Sa amateur basketball, matapos na mawala sa sirkulasyon ng 5 taon, muling kumatok sa pintuan ng amateur basketball ang Happy Toothpaste team. At ang planong gamitin ng Lamoyan Corporation para sa kanilang inaasam na debut sa PBA D-League ay ang prangkisa ng Manny V. Pangilinan Group. May report si Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Nagsumiti na ng letter of intent sa PBA D-League ang Happy Toothpaste. Matapos na tumiklop ang dating Philippine Basketball League o PBL noong 2009, muling kumatok sa pintuan ng Amateur League ang Lamoyan Corporation franchise. At ayon kay Team Manager Bernard Yang, hinihiling nila sa PBA Commissioner's Office na aprubahan ang kanilang pag-take over sa prangkisa ng Manny V. Pangilinan Group sa D-League. Kumbaga, pinahiram niya muna ng isang season, actually 2 conference. Tapos, itong 2 conference ito, doon, assessment, hindi natin, into season kung ano mangyari. Sakaling bigyan ng go signal ng PBA, bibitbitin ng Happy Toothpaste ang mga dating malalaro ng NLEX mula sa San Beda Red Lions. Bukod pa rito, nakaabang rin si Yang sa posibleng pagbabalik sa D-League ni Gilas Cadets mainstays Kevin Louie Alas, Garbo Lianete, Jake Pascual, Ronald Pascual at Nat Ganuelas. Yung San Beda core, sigurado yun. Then plus kung sino yung nandiyan pa sa NLEX na players, yun ang kukunin na. 12 teams ang lalahok sa 5th season ng PBA D-League na opisyal na bubuksan sa October 27. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Samantala, isa pong panibagong paliga naman nakabilang sa Grassroots Development Program ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang opisyal na binuksan sa G1 Samar nito pong weekend. Ito po ay ang Manikani Barangay Basketball Association o MBBA na suportado po ng Nickel Asia. Narito po ang report ni Ms. Arian Malyare. Personal na sinaksihan ni Nickel Asia Vice President for Corporate Affairs JB Bailon. 4 na kupunan ng pumarada sa opening ceremonies ng Manikani Barangay Basketball Association o MBBA sa G1 Samar nitong weekend. Suportado ng Nickel Asia na nag-organisa rin ng matagumpay na Palawan Basketball Association o PABA noong Hunyo. Tinangkilik rin ng mga fans ang 4-team tournament. Alam namin ang dinaanan nyo dahil sa Yolanda at sa pananaw namin dapat gumanda ang pananaw natin sa buhay. Hinati sa 2 kategorya, ang juniors at seniors. Naglaban-laban sa torneo ang 4 na barangay ng Manikani sa Buena Vista, Banaag, Hamorawon at San Jose. At kung sa Palawan ay namigay sila ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng papremyo. Naghatag rin ng irresistible prize ang Nickel Asia sa Manikani Tournament. Ang mananalong team ay magkaka-covered court. Kung itong mananalo, itong tatakpan natin, dapat yung covered court na yun ay kahit na dumaan ng 10 Yolanda, nakatayo pa rin siya. Agad na umani ng panalo sa 2 kategorya sa unang laban ang Buena Vista at Hamorawon. At sa darating na weekend, tiyak na mas magiging exciting ang salpukan dahil kasabay ng doubleheader ang piyesa ng Buena Vista na bibigyan ng big-time blowout ng Nickel Asia. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, handang-handa na si Pinay tanker Roxanne Yu para sa pagsuong sa hamon ng paparating na Youth Olympic Games sa Nanjing, China. Ito'y matapos na sumailalim siya sa matinding training sa abroad sa ilalim ng patnubay ng kanyang foreign coach si Simon Jones. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Ready for Olympic war na si Pinay swimmer Roxanne Yu. Ang 17-year-old tanker ay magpapartisipa sa 100 at 200-meter backstroke events sa Youth Olympic Games sa Nanjing, China sa darating na weekend. At bagamat ayaw niyang magbigay ng forecast, nangako naman si Yu na ibubuhos ang lahat sa Nanjing meet. The goal lang po is syempre to make the most out of the experience because it's like a once-in-a-lifetime opportunity for all the athletes. And in terms of a medal, well, that's quite a long shot away. I can say po, a bit scared and pressured, but overall, I'll just give my best to the country. Ibinalita rin ni Yu na matinding training ang pinagdaanan niya sa abroad,
kasama ang kanyang foreign coach na si Simon Jones. For the past month po, nag-training po kami sa Australia. Tapos, dun po, syempre, we learned a lot of new things. And aside from that, marami din kaming new experiences, new learnings. And along the way, my coach was there, so he helped me too. So, yun po. So that 1 month was basically to prepare for the Wild Team po. Sariwa mula sa pagkopo ng ginto sa Malaysia Open noong Mayo. Makakasama ni Yu sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa 17 Asyad, sina archers Gabriel Moreno at Bianca Gotuaco, trackster Zion Nelson, shooter Seldon Arellano, gymnast Ava Verdeflor at triathlete Vicky Del Dio. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kapwa hindi naman po nakakuha ng pwesto sa Asian Games bound Team Philippines, sina long jumper Maristela Torres at weightlifter Hidelin Diaz. Ito'y matapos na kapwa hindi nila maabot ang qualifying standard na itinakda ng Asian Games Task Force para sa kanilang event. May detalye, hatid ni Dennis Principe. Sablay si long jump Queen Maristela Torres na lampasan ng Asia Task Force Imposed 6.39-meter mark para makonsidera sana sa Asian Games. Ang 33 anyos na si Torres ay nagtala lamang ng 6.17 meters, ang kanyang best leap matapos ang 6 na lundag sa isinagawang performance tryout Sabado ng umaga sa PhilSports Track and Field Oval. Ang nasabing tryout ay supervised ng Joint Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission Asian Games Task Force. Okay naman, feel good, pero syempre kulang pa rin yung specific training in jumping. Then syempre sa coach din medyo nagkakaproblema. So dumating si POC Chairman Tom Carrasco sa nasabing tryout kung saan nagtala si Torres ng 6.08, 6.03, 6 flat at 5.85 sa unang 4 na talon habang nagtapos sa foul ang huling lundag nito. Hindi na isama si Torres sa Asian Games lineup matapos ang 6.14 at 6.26 jumps nito sa huling 2 international competitions na kanyang sinalihan sa Hong Kong at Vietnam. May personal best si Torres ng 6.71 meters na tumatayong SEA Games long jump record magpasa hanggang ngayon. Naitala ito ni Torres noong 2011 SEA Games sa Palembang, Indonesia. Okay naman, para sa akin, kung pagbibigyan pa nila sana ako ng, siguro kung may mga ilang months pa, kayang-kaya ko pa sana. Pero, siyempre, hindi ko alam kung anong assessment nila sa akin ngayon. So, kung hindi ako makasama, kung hindi... Si Torres nagkamit ng ginto sa 2009 Asian Championships ay bumalik sa training noong Marso, 2 buwan matapos ipanganak ang anak nila ni fellow athlete Eliazar Sunang. Ito ayon kay Philippine Amateur Track and Field Association President Philip Eliawico ang dahilan kung bakit hindi pa nakukuha ni Torres ang kanyang peak form. Well, they were not met. Kasi nga, she failed to make it. But again, that is rather understandable. You know, it's been training only for the last 20 weeks. No? So it's rather hard. She probably needs another 2 to 3 months. Samantalang hindi din makakasama sa Asia ng isa pang Olympian na si weightlifter Hidelin Diaz. Katulad ni Torres, hindi pumasa si Diaz sa isinagawang tryout sa Rizal Memorial Center. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Samantala, pasadahan naman natin ang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Juan Miguel Salcedo ng Lyceum of the Philippines University. Nagpahayag ng kagustuhang matrade sa Minnesota Timberwolves si NBA top overall draft pick Andrew Wiggins. Ito dahil naniniwala siya na mas makabubuti sa kanyang career ang makatandem sa backcourt si Timberwolves point guard Ricky Rubio. Noong isang linggo ay napabalitang ipapadala di umano ng Cleveland Cavaliers sa Minnesota si Wiggins
kapalit ni All-Star forward Kevin Love. Bukod sa 6'8" swingman, kasama rin di umano sa player swapping si power forward Anthony Bennett at ang 2015 first-round draft pick ng Cavaliers. Pero sa August 24 pa, pwedeng maikasa ang deal na magdadala kay Wiggins sa Timberwolves dahil pumirma siya ng rookie contract sa Cavaliers noong isang buwan. Sa golf, pinagharian ni world number 1 Rory McIlroy ang major event na PGA Championship sa Louisville, Kentucky. Kanina ay pumalo ang 25-year-old Northern Irishman ng 3 under 68 sa final round upang maungusan niya ng one-shot si Phil Mickelson ng Amerika. Hawak ang one-stroke advantage papasok sa huling araw ng kompetisyon, nag-struggle muna si McIlroy sa front 9 bago niya nagawang pigilan ang paghahabol ni Mickelson sa pamamagitan ng paghataw ng birdie sa 17th and penultimate hole. Siya ay nagsumite ng 4-day aggregate score na 16 under 268 at naibulsa niya ang top prize na $1.6 million. Ito ang ikalawang major title para kay McIlroy ngayong season at ika-4 naman overall. Sa tennis, kinopo ni 13th seed Joe Wilfred Tsonga ng France ang kampyonato ng Rogers Cup sa Toronto, Canada. Ito ay matapos na ma-upset niya sa second seed Roger Federer ng Switzerland 7-5 at 7-6 sa finals kagabi. Powerful serves at epektibong ground strokes ang ginamit ni armas ni Tsonga sa laban at isinalo niya ang panalo sa pamamagitan ng pag-angkin sa huling 4 na puntos ng tiebreaker ng second set. Ito ang kauna-unahang titulo para kay Tsonga ngayong season at pang-11 naman overall. At sa NASCAR, hindi kumarera sa Watkins Glen Race sa New York kanina si 3-time NASCAR champion Tony Stewart. Ito ay matapos na masangkot siya sa isang malagim na aksidenteng nangyari sa kasagsagan ng hagaran sa Canandaigua Motorsports Park sa New York kahapon. Base sa ulat, lumabas di umano mula sa sarili sasakyan si Kevin Ward Jr. para komprontahin ang nakabangga sa kanya na si Stewart nang siya ay aksidenteng mahagip ng rumaragasang kotse ng 43-year-old driver na naging dahilan ng kanyang dagliang pagkamatay. Sa ngayon ay tinutukoy na ng mga otoridad kung may pananagutan si Stewart sa pagkamatay ni Ward. Para sa PTV Sports, Juan Miguel Salcedo, Telebisyon ng Bayan. Talaga? Ano? Hindi nga, pero totoo ba yung sinabi ko sa'yo, totoo yun? Talaga? Parang rumor yun. Yung tinanong mo, hindi. Ano yun? Yung tinanong mo sa akin, hindi totoo sagot. Okay, wala. Wala naman akong tinatanong sa'yo. Ano yun? Yung sinagot ko sa'yo, totoo yun. Hindi ko na-get. Sige, mamaya na lang. Mamaya, sabihin natin. Okay, anyway, unang sagitsid pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihatid sa inyo. Siyempre, susunod na yung email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hi! Ako po ay si Jinky Gion, Philippine Powerlifting Team. Watch me on home court with Nicole Ramos. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa ang PTV Sports. Welcome to iSports everyone. I'm Nicole Ramos. I'm Dennis Principe. Hi, and Dennis. later on we'll be joined by the Snow. still sitting down Snow Badwa. And he'll be out again. With the lovely So come on down. Before you want. Oh yeah, may nagpapabati pala. Salika na rito. Ito from Direct Louie, pinapabati niya yung Boston Barbershop. What? Sila Dante, Virgie, Roger, and Helen. Hello po sa inyo. Boston. Ayan, yes. Okay, so for those who want to join our conversation as after kwentuhan, sali kayo. You can send your messages by the following: facebook.com/PD4Sports or twitter.com/PD4Sports. So just regard the text messages for now. Okay, so send them na para mag-umpisa na tayo sa kwentuhan. Okay. Anyway, let's give credit to one of our viewers. Ay, suki natin. Ito, si Johannesburg Navarro. Hello, Johannesburg. Ano talaga? Pag dito, Johannesburg. Johannesburg or Johan? South Africa, ano ba? Ito sabi niya, Johannesburg. Hi mga idol, ano po news sa Barangay Ginebra San Miguel? Meron po ba trade? Naman, bati naman Navarro family. Hello, Navarro family. At lalo na kay Glenna Singkulan ng natulog pa rin. Tulog pa, ba? Bakit naman? Hi sa lahat ng taga Angono, Rizal. Sana nag 2 hours ang show nyo. More power and blessings. Ayan ang sweet niya. Sleeping Beauty. Kinumpile niya yung pictures natin. PTV Sports, Dennis Meg. Heart Snow Nicole. Oo, thank you so much. Ang babata natin yun, Oo nga eh. Yun yung sa radyo ako. Oo Si Snow, nga eh. parang si, Batang-bata yung picture niya dito.
Sige. Next, basa Nicole. pa tayo. Oh yeah, wala pa naman trade ngayon, di ba, sa Ginebra? Wala pa. Ang latest lang, practice nila is on the 18th. Monday, next week. Yes. Okay, ito let's read from Francis Aquino Vibar. Sabi niya, magandang hapon mga sir at ma'am. Ano po ang pinagkaiba ng Pogoy na pagkakaroon ng 2 years... Nipogoy. Nipogoy. Okay. Ng 2 years residency kay, what's this? HBNG. Habang Si Arvin Tolentino nakalaro sa Ateneo. Parehos lang naman silang galing sa ibang school nung high school. Salamat mga idol. Baka magkaiba ng... Wait. Kasi di ba yung ibang school, kung galing ka sa ibang high school, lumipat ka, you have to have 2 years of residency. Yun yung sinasabi niya. Pero I think, yung sinasabi niya dito, si Arvin Tolentino daw, nakalaro daw sa Ateneo. Pero... Yung galing sa ibang school. Oo, pero si Pogoy hindi kaagad. Ito kasi, halika ito. Ano? Sige, mamaya, pasagot natin na. Noli. Sige, mamaya, Francis, para Balikan malinaw. natin yan. Alamin natin. May point siya, magkaibang school. Oo. May tulay ba? Ang haba ng message niya sa atin. Parang nagtatanong may tulay ba? Gandang hapon po, Mr. Dennis Principe. Tanong ko lang po, paano po ba magkaroon ng jersey number ng Ginebra? Lalo na ng jersey ni Mac Baracael. Kailan po ba kayo magpaparaffle ng jersey? Kasi po gusto ko talaga magkaroon ng jersey ng Ginebra. Thank you at sana po ma-meet ko rin po silang lahat ng personal. Nais ko rin po sanang mangyari ay gawin na po ulit na coach ng Ginebra si Jawo. Namin kay Ayaw namin. Yun pala yun. Kay Carriazo. Na yan, okay, blah, 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 lang yan. At nadaanan lang sa pagsisip. Hindi naman. Yun ang comment niya. May, knowing si Coach Jeffrey Carriazo, personally, hindi ganun si Coach Jeff. I guarantee you that. Si Coach Jeff, kung assistant yan, he will do his job. The way yung trabaho talaga ng isang assistant coach. And I think she's a big fan of Jaworski. Okay ang last comment niya, bring back Jawo in Ginebra. Okay, tapos ano ba yan? Wag din Sanmig lang yung pinapalakas. At tira mo, paborito. Hindi mo siguro paborito. Hindi naman. So si May talaga gusto niyang bumalik si Jaworski. Anong tingin niyo doon? Kayo din ba gusto niyo din siya bumalik? Thank you, May. Thank you, May. Ito, si Felix Alonzo. Good PM, Idol Snow. Tanong ko lang po kung may pag-asa pa ba ang Pacquiao versus Mayweather next year. Thanks and more power sa show nyo. Thank you. Alam mo, Felix, merong mga nagtatrabaho within both camps na parang tinitignan ngayon nila yung possibility na magharap sila ng May of next year. Kasi parang lumalabas yun nata yung last fight ni Mayweather dun sa kanyang deal. Or one of the last few fights ni Mayweather dun sa kanyang deal sa Showtime. Ayan. And kasi merong ayaw no? Like si Bob Arum, alam natin na hindi man niya sabihin diretsa pero obviously ayaw niya yun no? Kasi nga parang ako mawawala, kayo lang. Oo nga, yung isipin niya yun. So yun. Parego, yung si Pogoy at si Arvin Tolentino, magkaibang school pero may 2-year residency, yung isa wala. Bakit daw ganun? Teka, ano yan? Ano ulit yan? Nakalaro daw kaagad. Ano ulit yan? Para ako si Jojo Aler. All the way. Si Pogoy daw, hindi nakalaro kaagad kasi may 2 years residency. Si Arvin kasi, di ba, galing ng... Beda ba si Arvin? Hindi, ano yan? Lasal ba? Tapos, Beda. Si Arvin. Akit ng Ateneo, wala ng residency. Hindi kasi galing sa ibang school yun Pagka UAAP. Within the... Pag kunyari, within the UAAP, from like, for example, yung kaso ni Pogi. Sino yung Pogi? Si Jerry Pingoy. Si Pingoy, galing siya ng FEU, tapos lumipat siya sa Ateneo. Ni-require siya ng 2-year residency. Same with Hubert Cani. Si Hubert Cani from NU, nung high school siya, tapos lumipat siya ng Ateneo ng college, ni-require siya ng 2-year residency. So para yung rule na yan, nilabas siya ng UAP para i-discourage yung mga players, piracy ng mga players, and at the same time, yung
maging magkaroon ng imbalance doon sa liga. Pero ang alam ko, parang ginagawa ng batas yan or pinag-aaralan sa Senate na mawala na yung residency. Cayetano. Si ma'am. Pero kaya lang hindi nag-take effect for Pingoy So Pingoy still has to sit out yung kanyang last year. Next year siya hindi lang sa basketball, pati sa swimming. Sa lahat ng mga collegiate sports. Alam mo, hindi ko rin maintindihan, partner, no? Kung parang napaka-ironic na yung mga namamahala, both UAP and CA, syempre, mga tapos na yan, di ba? For them na pigilan ng isang estudyante na pumunta ron sa school na gusto niya. Di ba? Hindi, kasi walang pinag-iba yung UAAP sa PBA Siyempre, yung interest din ng mga member schools. Yung kanilang pinoprotektahan. Hindi malaminin yan Hindi nila pa aminin yun, siyempre. Pero that's the obvious, di ba? Hindi, pero may point din naman kasi sila, kaya pinush nila yung rule Kasi kunyari si Nicole, nasa ngayon, nag-high school siya kunyari sa Channel 4. Tapos yung college niya, gusto niya sa ABS, di ba? So, yun talagang usaping eskwelahan na. Nasa NU siya nung high school. Gusto niya mag-Ateneo. Siyempre, ang katwiran ni Nicole, mas gusto ko yung diploma ng Ateneo sa inyo, di ba? Pero ang point naman doon is hindi mo alam in between that ano yung nangyari, why itong si Nicole nawala yung loyalty niya sa inyo. Regardless. Aside from dun sa kung yung course niya. Kasi sabihin natin na may offer ng basketball. Hindi kasi yung course niya. Kasi nagiging commercialized. Yan yung gustong iwasan ng rules, Hindi ko pinagtatanggol yung rule. Ayaw nilang magpagawa ng bahay o tulad nung San Beda, kinuha si Arvin Tolentino. Hindi nakapalag yung San Beda. Kasi kay MVP din. Di ba? Motif. By the way, let's say hello to sabi ni Boss MVP, tilipat si Arvin dun sa Ganun ba yung big? Diba? Okay. Let's say hello pala to Amis Tumang nag-reaction sa question. Oy, Amis! Sabi niya, si Pingoy kasi. Pingoy, galing kasi sa UAP school at EU. Well, Arvin is from NCAA. Si Pingoy yung tinatanong niya, hindi si Pogoy Yung na-correct na si Pingoy. Ayan. Salamat sa'yo, Amis Thank you, Amis. Pain jacket. Tumatawag ko kay Amis Busy yata siya ngayon. And because they're preparing for the grand sale on the 23rd of Kailan? August 23. Last week, yata nag-sale na rin sila, Oo. So, pero yung grand sale talaga, August 23. Saan? Sa Timog mismo. Sa may presyosa. Hanapin niyo yung yung Cake to go. Cake to go. Sa taas saka yung slice and dice. Tapos tanong niyo na lang doon sa guard. May mga guard doon May radyong maliit. May transistor. Nakaupo So may parking doon kung may sasakyan kayo. May parking. Sa Rejuba. Timingan niyo sa Rejuba. Baka nandun si Vice Ganda minsan. Doon nagpapaayos yun Tapos sa third floor, third floor, di ba? Third floor. Aakit kayo doon yung kaya. Tapos may maganda doon, may made to order sa Amazing Playground, Brad. Yes, you can. Yung bibigay mo yung size mo, gusto mong kulay, tapos hintayin mo lang. Tapos makikipagkwentuhan ka kay Amis, lilibre ka pa nila ng juice. Tsaka pag nagswerte ka, masaya pizza. Masaya ka kwentuhan yan si Amis. Tapos andun pa minsan sina Bugoy, sina Ryan Aranya. Marami siyang celebrity guests, athletes, and celebrities. Makikita mo naman sa Facebook niya, di ba? Yung mga artista, mga sexy. So pag pumunta kayo doon, may chance kay Amis kayo kasi may mga model sa yung Amazing Playground, may mga model to na sexy. Ba't si Meg di pa nila kinukuha? Di ba? Kasi yung Amazing Playground, may mga baloktuos na model yan no? Marami sila. Si Meg, pwede ho namin, Amis, pwede ho namin isa-suggest si Meg. Kasi si Meg, pag nakakita niyo yung nagsuot ito ng sexy, parang si Willie Miller, tatanungin mo, ate, iyo ba lahat yan? Ganon, di ba? Uy, pero si Meg sexy siya without showing anything. What do you mean anything? She's classy and sexy. She doesn't have to reveal anything. Ano yung sabihin? Meg is sexy without having to be, to show revealing. Her face. Ganon, her face. No, kasi di ba yung iba, kailangan nila pakita yung body nila just to be sexy. Tingnan mo yung mga post nila. Pakita mo nga to, direct saglit lang. Si Rupa May Quinto ba to? Amazing, oo. Oo nga, Tamo, kita mo na, may edad na rin to, Amis. Ba't si Meg, halos ganyan din yung edad, ayaw mo kunin. Tawa ng tao si Meg. Okay, anyway, si Amis Tumang. Tapos may na sila, pwedeng orderan sa Facebook, sa Instagram. May contact number yan and page. Okay, so basta tayo sa sa Twitter naman. Si Exclusive Almighty, sabi niya, "Men for me has conquered the morgue of sports reporting. You know, morgue is a synonym for superiority, right?" Morgue. Yeah, dyan natutulog si Meg. Si Meg ba? Okay.
May tanong dito si William C. Sure na ba napapasok sa draft yung mga Gilas Cadets? Sa ngayon po, si ano pa lang ang sure. Pascual. Si Jake Pascual pa lang. Si Nagarvo, hindi pa. Saka si Kevin. Si Kevin Alas. Tapos si Matt Ganuelas, nasa US pa, pero baka dumating bukas. Tapos si Ronald Pascual, hindi ko alam kung anong plano for Ronald No, pero, teka, alam ko na. Tatawagan ako. Uy, si nagpapabati yung kaibigan ko, si Jericho Ilagan. Hello, Jericho. Jericho Ilagan, bati tayo. Uy, si kanina. Brad, si Jake Pascual, nasa Rain or Shine, open yung parang workout. Si Jake Pascual? Na-shoot mo na? Hindi nga Dahil... Shine naman. First day ng practice ng ngayon Kasi kailangan ng Rain or Shine, big man Pero si Jake kasi, more on pa rin yan front to the basket, big man yan So parang 4. Parang small forward, ganun ang laro niya. 3 pa din. Ito na. Sandali, may tatanong na, hindi. Si Jericho Ilagan to, nag-text sa akin. Ito cellphone mo GPC. Hindi. Ano to? Ano yan? Sandali lang Oy, si Boss JB Byron, nag-text din sa atin. Ito, may kinokontak lang ako, yung source natin sa kampo ni Ronald Pascual. Alamin natin, kasi si Kevin Alas, hindi pa rin nagde-decide. Pero sabi ko hanggang sa isang araw. Pero diba yung last time he spoke, sabi niya, mas matimbang yung gusto niya na mag-TV. Oo. Kaso nag-meeting sila ni Mr. MVP nung Friday night Brad. Sino pa ba, Brad? Sa PLDT office. Si Matt Ganuelas. Si Matt nasa US, di ba? Pabalik. Yung 5 na yan. Si Lenete. Si Garbo, nasa sinihan kanina nung tinawagan ko. Si Garbs. Ano kaya pinapanood niya? Mag-smart call nga tayo kay Garbo. Tingnan natin kung nanonood pa siya na sine. Kasi kanina tinatawagan ko siya about an hour ago. Sabi niya nanonood lang siya. Unless 2 hours yung movie. Unless double win. Nung araw naabutan ba yun, Dennis? Grabe, 3? Back to back? Hindi ko. 2 lang naabutan. Sa probinsya, 3. New Love. May 15 minutes pa na pagitan yun. Mga pelikulang 15 minutes. Alam mo ba yung 15 minutes na pelikula, Nicole? Maganda yun. Marami ka matututunan. Walang director? Hindi, may director yung cameraman. Si Direk Leo, Kaya tinawag na director yan. Si Direk Leo, yung Direk o JP? Mga 15 minutes yan, oo. 15 minutes yan. Yung straight. Gumagalo yun. One cam set up. One cam. Tapos dadayain ngayon ni Direk. Okay, huwag kayong gagalaw. Hinto lang kayo, Tapos kukunin niya naman sa kabilang ganun. Okay. Basa pa tayo. Ito si Kaj. Sabi niya, kamusta po, Idol Nicole? Update naman sa laban ni Pacquiao and Donaire. Ay, maglalaban sila? Hindi naman. Salamat po. Si Pacquiao lalaban sa... 23. November. 22. 23 sa atin. Kotay Arena. Kotay Arena. Yeah. Tapos nagpapabati si Alexa. Si ang kalaban ni Pacquiao. Chris Algieri. Tapos si Nonito Donaire. Wala pa. Wala pa. This week, abangan nyo. Interview natin yan. Galing talaga nitong batang to Talaga idol ko tong batang to Hindi, idol ko sige. Basa pa, Nicole. Sige, ito si... Wait, how do I... Is it JP? JP de la Cruz. Sabi niya, hi po, Idol Dennis. Good PM po, lalo na kay Pretty Nicole. Thank you, Red Ramos. Ask ko lang po, bakit po hindi kasama ang mga NBA superstar ngayon sa lineup ng USA for FIBA World? Pakibati po ang aking asawa na walang magawa na mailipat sa ibang channel ang TV. Yana Rabelas. More power po and God bless. Pagtagalo, kayo mag-alala. Alas 7 na kami, ha? Galing, yung training, ang tawag ito, yung kanilang training pool, puro yun, NBA. Sige, pag-usapan natin yan. Yung FIBA World, tsaka po yung Team USA sa pagbabalik ng... PTV Sports. Welcome back to PTV Sports. So let's go back to our question a few moments ago about the FIBA World. The FIBA World. Okay, so like us, yung Team USA, although they're the defending champions, puspusan na rin yung kanila ensayo. Tapos na-trim down na yata ito, Dennis, last time, no? Wala na sina Paul George. Dahil because of injuries. Sina Paul Millsap. Nag-back out si Durant. Tapos may dinagdag in the absence of, or after the resignation of Durant, may dinagdag sila din. Meron isa Yun nga ba yun? Okay. Basta, pero yung tanong niya, puro NBA superstars. Yun. Hindi naman puro, kasi meron like si Kobe, wala. Si LeBron. Pero mostly mga stars ng
NBA. Okay. Anyway, ito naman, may tanong sa atin si Amis, nag-text sa akin. May tanong din pala ako, ano ang criteria ng NCAA All-Star? Bakit hindi kasama yung mga foreigners? Ito, tinatanong din ako dito ni may mga nagtanong din sa akin, hindi ko na nababanggitin yung isang player. Pero yung isa ron, parang parang gusto manligo kay Nicole dati, no? Ano? Sino yan? Hola! Wala akong kilala mo. Okay. Tawagan natin yung commissioner. Rudy Gay pala, Rudy Gay. Ayun, si Rudy Gay. Tama, si Rudy Gay. Buti wala sila, ano? Oo. Rudy Gay. Ayan. Alam mo, dapat, yun ang kinuha natin sa Gilas, Si Rudy Gay, Di ba? Tingin ko, kaya lang, kinuha na ng Team USA, no? Pag si Rudy Gay po ano ba ni Rudy Gay? Mga 6'8 din to, no? Mga forward yun, Oo. Kevin Love, pwede. Pwede. Kaya lang nag-US team na ata dati. Tas pogi pa, no? Yung criteria natin, pang market, pwede. Ito, Coach Bay! Boss! Commissioner! Si Snow ito, si Snow. Busy ka? Si Snow Badwa. Snow Badwa, boss. Snow Badwa. Nasa game ka pala. Sige, tatawag na lang ako mamaya, boss. Okay, thank you, boss. Thank you. May laro nga pala ngayon. Okay, so laro nga. Sino siya? Sino yung tinawagan? Si Commissioner Bay Cristobal yun. Si Bay Cristobal. Chris pa. Great face, Shell. Tropa natin yan, si Shooter yan. Sandali, Mabasa ba, Nicole? Sige, ito si Icarus, yan. Sabi niya, good PM, mga idol, pabati man po sa asawa ko na si Jezebel ng happy 3 years anniversary. Pangalan ko po, Shokoy. At sa baby namin si Cage. Ask ko na rin po, totoo po ba yung kay Ellis at Taulaba? Thanks po. Hindi daw. Bakit mo naman papalit si Ellis kay Taulaba? Ay, that's by the way, hello Hindi mo naman matatanggihan si Taulaba, pero per Ellis. Tsaka hindi mo na kailangan na malaki pa Yung Ellis, mga 10 taong pa magagamit. Kaya nga Tsaka yung Taulaba kasi, Brad, although irresistible, malaki yung contribution, hindi mo na ganun kailangan na malaki sa part ng Ginebra. Ginebra. May Gregory Slaughter na sila, may Japet na sila. Diba? May J.R. Reyes. J.R. Reyes. Marami na sila malaki. Okay. Uy, yung San Miguel pala, Brad, nag-iimbestiga na yung mga opisyal. Bakit? Sino pa yung mga kinakausap daw ni Mr. Noli Iyala? Paano ko naman kasi baka sumabit sila sa tampering. Hindi, sa tampering yon. Pero, syempre, abogation din dati yun abogado dati si Noli. So, alam niya yon, yung rules na yon, di ba? So, alam niya ba yun? Hindi siya magtatamper. Wala. Hindi, may isa lang siyang, batas na hindi niya yata alam. Bakit? Okay. Hindi, kasi alam mo, nalaman ko yung tampering, yung rule sa PBA. Yeah. Kasi nahukay ko medyo big pala Pag active pa yung player sa team, yung active, yung existing pa yung contract. Sabi mo? Itong, dyan. Kasi, parang inalam ko hanggang saan sa team. Kung team lang ba, paano kung company? Kunyari, yung driver, pero official siya na driver, regular. Tapos best friend niya yung isang player doon, kung kakausapin niya yun, para i-lure. Yung action ng dumaan siya sa third party. Siya mismo. Kunyari ako, driver ako ni Robert noon. San Miguel. Sample lang to, Tapos yung kabila, kunyari may Alaska. Si JB Casio, best friend ko. Driver ako ng San Miguel. Official, regular employee. Kakausapin ko si JB, pare, lipat ka na. Dito, okay dito. Tampering. Yung acquisitions. Pero dahil nga siya hindi part ng team, pero official ng company, yung ba, liable. Nakalagay doon sa rule, pare ko, any person. Any person. So, medyo gray area. Hindi, kasi ang naman doon, ang lusot naman ni former attorney Noli Iyala, Brad, ang hindi naman si Polly ang nilapitan niya. Yun na nga, yung may-ari. Yung may-ari. Diba? Paano kung... Saka ang tanong doon, sino magre-reklamo kay former attorney Noli Iyala? Yun bang mga nasa San Miguel? Na alam naman natin, baka karibal niya sa pwesto? Kung sa San Miguel... O yung rain or shine? Parang parang siguro reprimand or kausapin. Kasi hindi naman na pwedeng paano ko inutos yung boss-boss nyo? Yun lang. Diba? Yun dun nga sa huli. Alam nyo, hindi nyo ba alam yung relasyon ni Mr. Ang, tsaka ni Noli? Hindi. Di ba?
Di ba? Stop it sila. Hindi, ano sila, close. Close sila. Okay. Marami sila mga pinagsaluhan na mga pagkakataon na kaibigan. Diba? Close yan eh. Di ba? Oh. Nung nakaaway ko nga si Noli, yung sulat ko, pinakita agad eh. Ano nangyari? Wala rin. Wala. Pero hanggang ngayon, nabubuisit sila. Di ba? Okay, hindi. Basa pa. Basa pa tayo. Okay, by the way, let's hello Tsaka to salamat pala Garnet. sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tsaka sa National Press Club. Tulungan nila tayo. Basa pa. Uy, Sige, ito na. kinakausap daw ng rookie. Sino? Player. Sino? Pogi? Ano, sino daw? Pasok ka na. Oh? Sino? Sabihin mo na. Kaso nga, hindi nga pwedeng Ano? Hindi nga pwede, kasi rookie pa lang wala sa PBA. Oh. Paano kung umabot ng gano'n? Walang kontrata. Hindi, ang tanong kasi dyan, may tendency Oo. Diba? Oo. Kung sumabit. Tama rin San Miguel, diba? Oo. Anong imbestigahan? Wait, Okay, check this Sige, out, basa ko si na. Mark Jesse Santos. Ano sabi niya? Sabi niya, grabe, ang lakas ni Kiefer Ravena maglaro ngayon. Siyempre, At ang ganado. bad nang nagpa-pick sa kanya, naka-dirty finger. Oo nga yung babae, no? Pero sabi naman ni Kiefer, patawarin Tama niya na. na. Bagay na, tapos na yun. Mistake, He's not making a big issue out Pero of at it. least, no, alam na natin yun, naigalang yung mga rules. At especially na if you're a fan, nagpa-picture ka doon sa tatas, popost mo pa sa social media, alam mo yung mga repercussions. Tsaka kita mo yung itsura ni Keeper, alam mo na nag-request sa kanya Siya naman, all Pakangiti. smiles. Oo, ready siya Welcome, for diba? it. Paano yung isang ginawa ng babae, Nicole? Hindi ko nagagayahin. Sinabi niya, ay, Kunyari may ka si nagpapabati Keeper. sa'yo, Kunyari ka si Keeper. Andiyan si Keeper nun Sige nga, Go, paligid ikaw ka nga. kay Keeper. Okay, may. Okay, Sige, ikaw yung babae. Ay, Ikaw naku, ayoko gayahin Ano yung pangalan ng babae. Kay, Kay Celeste, ba? Parang Hindi ko gano'n. na mapilido Tapos yan, napapicture ka. Oh, tapos, smile. Ano? Keeper na Ganyan ba, Keeper, Kiefer? Si Kiefer Hindi naman Ravena. si Keeper. Okay, anyway, pre. May nagpapabati sa'yo to. Sino yan? Birthday. Will it be fine that you greet Hulk Hogan? A very happy birthday birthday to ni Hulk please? Hogan ngayon. Oo nga, no? Oo nga, no? Anyway, salamat sa'yo. The exclusive Ito na, of my- papasahin ko lang to si Jun sige. Pingol. Kaibigan natin to, no? Teacher dati sa St. James School. Music out direct, please. Nananawagan po tayo sa mga kamag-anak ng father-in-law po ni Kuya Jun Pingol, si Bienvenido Macacando Sr. Last week na po ngayon, gabi. No? At sa St. Peter's Chapel sa Novaliches, James Chapel. Ang living po bukas sa Forest Park, 10 a.m. Salamat po. Sino pa? Ay, si Yusek. Ano? Bisperas. Heritage naman po, no? So, ando doon. So, mamaya kukunin natin yung detail. Tony! Make, pakikuha nga yung detail. Condolence. Okay. Okay, direct. Si Tony Pingol, bro, natin, avid viewer follower. natin. Tsaka salamat pala kay, kay Direct Ed Finland, isa sa pinakamahusay nating director. Yun may palakpak. Palakpakan naman natin, Mga taga-Union, palakpak din. Okay. Hindi, pero malaking utang na ko kay Direct Ed, Siya nag-discover sa akin. Wow, siya pa lang Na-discover niya If not for him. If not for him. Snowbado mo. Okay. Not for you. Ito, si Marvin Gonzaga naman tayo. Sabi niyo, balita po sa Talk and Text, may trade po ba sila? Hindi na malayo Wala kasi pa. Pero may possibility. bago yung coach. Sa ngayon, wala pa. Wala pang team manager, no? Assistant pa lang. Kasi yung mga ano muna yun, yung mga governors, hindi pa po nagte-trade ngayon yung Brad, pinag-aaralan pa nila yung draft. So after nung isang araw, sa Wednesday, last day po yun of submission ng entries, ilalabas agad ng PBA yung listahan dun no? Dun pa lang gagalaw yan. Ito yung mga kailangan ko sa draft, kailangan kong gumalaw. Di ba? Pwede kong mag-set up ng ganitong player, ganun-ganon. Di ba? Tapos, pangalawa, Brad, pagpunta ho nila sa Spain, Brad, ayan, mababasa ho natin mga development niya sa dyaryo, no? After 3 days. Brad, ando dun yung mga governors, magsasama-sama sila ron. Tapos, dun magkakausap ng mga trade yan, Brad. Like last time, yung San Miguel tsaka yung Global, nag-trade sila for J-Wash. Dun na-execute yun sa Australia last year. Yun nga, karamihan ng mga nakakausap ngayon, pag tinanong mo, antayin muna natin yun. Oo nga. Deadline. Kasi, pwedeng malalim, pwedeng hindi yung draft, di ba? Kung pumasok yung mga pinag-usapan ngayon na medyo, di ba? Medyo lalalim ng konti. Kung hindi, ang babaw. So, yung mga 6, 7, 8 pataas,
pwede mong i-trade o pwede mong medyo gamitin for Pacquiao, pan-trade sa draft pick next year. Sa ngayon kasi, ang kailangan na majority ng mga teams, except for San Mig, Petron, tsaka Ginebra, big man eh. Walang big man sa Si Jake Pascual, masyadong undersized for a big man na gagamitin mo. Tsaka hindi natin alam kung paano siya mag-fare in the PBA. Correct. Kasi kaya niya i-dominate yung D-League, di ba? Sa D-League. Ay, dami ng dominate ng May D-League. mga malalaki kasi, Semerad Brothers, Brad, NCAA, lumaro. Di pa natin subok. Diba? Meron yung Andrew Avillanosa, naglaro sa D-League. 6'8 ata ang height, kaibigan ni Gregory Slaughter. Pero hindi natin alam kung paano siya magpe-perform sa PBA. Baka katulad lang din na Holstein, di ba? Although si Rosie magaling, kaya hindi nabigyan ng chance eh. Di ba? Yun. Yun ang mga... Last year, remains to be seen. So sa ngayon talagang siguro suko nyo na yung mabadila ninyo na makakuha kayo ng big man. Yan yung rason eh. Kaya yung Raynor siya, pinag-aaralan nila yung second pick nila kung ipapalit na Kaya sino, tuwa eh. Muala Tautua. Next year ba? Papasok? Inaayos na niya yung papel niya ngayon. Potential number 1 ba yan? Ito naman si Christian. Sabi niya, good afternoon, Sir Snow na gwapo. Totoo po ba yung Lee plus Rodriguez to Santos plus Mercado? Okay, ito Brad. Sagutin kayo mamaya. Unahin ko lang to. Si Ronald Pascual, hindi magpapadraft ngayong taon. Okay. Ito, source na natin to. Okay? So Ronald Pascual will not join the draft. It's official. Okay? Next. Ito yung question na, totoo ba daw yung kay Lee plus Rodriguez to Santos plus Mercado from Christian Diaz? Hindi po eh. Unang-una kasi yung Mercado, paano pang babalik sa rain or shine yan, tinilamsik na ni Coach Engel yan. Yung Santos po, pwede yung kunin yan, kaya lang kailangan talaga ng rain or shine, big man. Yung Santos po kasi, halos kapwesto lang nila Belga yan, Brad eh. Correct. Diba? Mas komportable siya sa 4 eh. At saka sa labas. Kailangan nun ng rain or shine, legitimate big man, katulad ni Junmar, Gregory Slaughter, sa Miggy Eman, di ba? Okay. Sanitos. Yan. Yan yung mga hinihingi po ng rain or shine na kapalit. Okay. Ito, si Mark Lawrence Lopez, Good PM Idol Snow. Ask ko lang, may girlfriend na ba si Junmar Fajardo? Pabati sa mama ko na si Lita Lopez na pinapanood ka habang nagme-merienda ng pandesal. Ang sarap pa. Nakagutom. Yan, tapos sasaw-saw mo sa kape, no? Ito naman. Yung ganito, yung Nescafe ni Dennis. Yun. Ayan. With pandesal. Pandesal. Sir Dennis, ano po brand ng polo mo daw? Nagandahan yata. Ang ganda kasi ng style. Alam mo yung mga sinusuot ko. At latest sa Barangay Ginebra. Pinahayaan ko na sa kumare mo. Yung damit mo, Ano ba? Itong 150. Hanap ka kay Eloy. Di magaling na style. Pero in fairness, pareho kayo na suot ni Meg ngayon, Terno kayo, The color coordination. Tapos tayong dalawa naman. Salamat, Red. Ito, si Mark Lawrence Lopez. Iba taste mo. Tapos yung kay Junmar Fajardo, may girlfriend na Nagaam yung taste mo. Ano ba yung brand ng polo mo? Oo nga, tinatanong. Hindi ko nga alam. Hindi ko naman sinisilip eh. Sige, silipin ko. Pero maganda siya. Silipin ko nga. Magaling si Queenie mag-style. Sinasakal Tabi talaga. Tabi, oo. Talaga? Ako rin, silipin. Ano na? Tingnan ako. Ano tatak yung niya tatak din daw nun sa'yo. Candies. Ano yun? Pambabae. Swerte ka, 5:59 na. Pagka nakita niyo si Meg, ibig sabihin nun, panahon na para malungkot kayo dahil patapos na program natin. Pero hirap pa tayo ng isang message, okay? Sige. Basahin natin to si Ana Cleto Roca Castro Jr. Ang gandang hapon mga idol. Sino po nawala at nadagdag sa roster ng San Mig Coffee? At saan po ba pinapalabas yung tune-up game ng Gilas? Sana po kumanta ulit si Nicole. Thanks, Mark. Saka na natin pakantayin si Nicole. Next time na. Naman. Or si mawawala ako ng Wednesday hanggang Friday. Doon, kakantahin lang yan. Gagawin natin singing Anyway, nawala sa San Mig si Gilas. Lang. Tapos may draft 2 sila, pampito. Okay? Tapos si Matias balik. Si Matias bumalik sa kanila. Si Kevin Luyalas tumatawag. Si Kevin Alas tumatawag sa akin. Ito na, sandali, stretch daw tayo. Hindi kayang bayaran stretch tayo. Nagtataka ako, pinapag-stretch tayo, pero nakita ko na si Raquel. Si Raquel, naka-cycling short pa nga eh. Yan ang gusto ng suot ni Raquel eh. Naka-cycling short. Bagay yan, bagay yan. Okay, anyway. Ito, nasa kabilang linya na si Kevin Luyalas. Kev, nasa TV tayo, live tayo ngayon. Kumusta ka? Okay lang, magandang hapon po. Ayan, magandang hapon din sa'yo, Kevin. Kevin, tatanungin lang kita, sa 13 pa naman yung deadline, pero ano ba ang decision mo? Si Jake Pascual kasi magpapadraft na, ikaw ba? Kasi, kinausap ako ni Papa kasi sabi niya magpadraft na daw ako. Sino Papa? Si Boss MVP ang kausap mo Sino ba? Hindi, airpad ko
AirPod mo. Okay. Sige, tapos? Tapos? Sabi niya, padarap niya kasi feeling niya ripe na daw ako kasi parang nakuha ko na daw yung kailangan ko experience bago mag-PBA. So, papadrop ka na? Sabi niya, ako, hindi porkit sinabi ko, kailangan mo ng desisyonan. Siyempre, ang desisyon daw, sa akin pa rin. Ay, ano pa tinitimbang mo? At kailan mo balak mag-decide? Kasi sa Miyerkules na yan, brother. Malapit na. Siguro, bukas. Kasi, sabi niya, hindi mo na kailangan madali desisyon mo kasi kahit mag-decide ka nga sa Wednesday na, okay na eh. Pero siguro naman, baka bukas mapag-decide na rin ako. Kasi sabi ni AirPods na, kasi huwag mo nang isipin kung ano man kasi tinatanong ano ba nag-hold back sa'yo. Sabi ko wala naman. Siyempre, yung parang sabi niya lang, siyempre iba pa rin yung nakapaglaro ko para sa national team eh. Oo nga. So ayaw mo matrade ng San Miguel para makalaro ka sa Mapik, gano'n? Hindi naman. Hindi naman. Okay, may tanong sa si Dennis. Isa na lang, Dennis. Natanong mo na eh. Natanong mo na? Nasagot niya ba yung ano pa yung isang reason pa? Oo. Kaya hanggang bukas, ba't bukas ka pa mag-decide? Holding you back. Siyempre, yung kasi si Papa nagsabi, siyempre, hindi naman pwede si Papa lang siyempre, hingin ng advice sa mom ko, sa agent ko. Kasi dapat alam din ng buong family kasi But yung agent mo ba, babae, pabago-bago ng isip? Sino ba agent mo? Ganon? Dahil ng babae. Si Charlie D. Si Charlie D. Okay. O sige. Salamat, Kevin, ha? So, tawagan ka ulit namin mamaya. Mamaya sa Twitter, ask Kevin. Para malaman mo, ha? Ask Kevin. Okay, Kevs, tawagan kita ulit kasi mag-show na yung kabila, eh. Okay. Nood ka, ha? Alas 6, si Miss Cathy Sangaporel. Ang ganda nun. Kevin, ha? Favorite ko rin yun, ha? Okay. Thank you, Kevin. Thank you. Si Kevin Alas po, na minsang nanligaw kay Christine Reyes. Wala naman. Talagang in-announce mo pa. Okay. Hindi naman Mahilig sa maganda yan, kaya ma-attract siya manood ng News at 6. Okay, mag-thank you na tayo sa mga sponsors natin. Unang-una po, si Kuya Dennis. My wife, Pin, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, Ati Brenda, kay Mami G, Ati Da. Mami G, bukas, ingat sa biyahe, pa-uwi na probinsya, kay Mamay Base at saka kay Mama Lao. Siyempre, of course, thank you to Mr. Amis naman ng amazing playground. J. Lucera for hookup watches, Sir Descendasi ng Ever Belena, Bobson Jeans, California Blue, St. Luke's Medical Center, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, and of course, hi, Jerry pa. Okay. Rona Dulatre. Thank you, Mr. Giselle Desi for our makeup from Ever Belena. Thank you, Mr. Amazon for amazing player on shirts and jackets. Watch out for their grand sale on August 23. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. I love you guys so much. Thank you, Mr. Rudy Yu, and thank you, Mr. J. Lucera for our hookup watches. Ako naman salamat sa Barabol NG ko na Mr. George Chua, Michael Johnson, Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianes D, Ma'am Cherry, at kay Boss Rafi Casio. Salamat po sa inyo sa Globe Telecom, Mr. Giselle De Guzman, sa Axel Physics, Mr. World Ortiz, Philip Golula, Rosa Diego Malabas, Arvin Rowan, Ryan Uy. Salamat din kay Boss Giselle Josie, si Lemansi, Ma'am Kitesi, kay Boss Johnson Martinez, saka kay Kuya Mike Lim, kay Wilbert Loa, kay Pat Aquino, at saka kay Mr. Rudy Yu, at saka kay J. Lucero ng Magpet, at saka ng Hookup Watches. Salamat din po. Bukas ang sipar ko na naman. Sa iba pa namin mga sponsors, Doc NJ Senesi, at saka kay Ninong Renato Lirio ng Riley Tours and Travel. Ako po ang inyong coach, Nobado, ha? Nicole Ramos. Next, yes. Dennis Prinzipe. Sports Radio. Kalas na tayo. Ang tabayanan po ang News at 6 kasama, dadalawa lang po sila. Si Miss Cathy San Gabriel, 6-footer, at saka si Attorney Mark Castrodes, napakabait po niya. Ano po? So, live po yan sa Radyo Lambayan 738. Narito po ang mga tampok na balita sa News at 6.